Balisa at hindi raw makausap ng matagal si Brian nang bisitahin ng Consul General ng Philippine Embassy sa isang detention cell sa Tokyo. Isa si Brian sa 2 Pilipinong iniimbestigahan kaugnay ng nadiskubring mga bangkay ng mag-asawang Hapon sa Tokyo noong 1 linggo. He is very emotionally distraught kaya hindi pwedeng hindi makatagal yung interview. The only thing he said was na he felt a great wound or parang I don't know if it's a physical wound or emotional wound. Iniimbestigahan si Brian at Pilipinang kinilalang si Hazel para sa abandonment of corpse matapos makita sa CCTV footage na lumabas silang dalawa sa bahay kung saan natagpuan ang duguang bangkay ng mag-asawang Norihiro at Kimi Takahashi noong January 16. Wala siyang namin at so far hindi pa tapos yung preliminary investigation. At ang only suspicion sa kanila yung tinatawag na abandonment of corpse. So tingnan natin, by next week tapos na yan at tingnan natin kung isasampa sila ng kaso ng Piskalya ng Hapon, no? At kung anong charge. Wala siyang binigay na indication, kahit na patago, na responsible nga siya at tulungan siya. Nilinaw din na hindi itinuturing na sospek ang 2 Pinoy sa kasong pagpatay sa mag-asawang Japanese. Ang ina naman ni Brian, hindi naniniwalang magagawa ng anak ang ibinibintang na krimen ni hindi nga raw ito nasangkot sa anumang gulo sa kanilang lugar. Pinalaki ko pong mabuting tao. Masakit po sa amin bilang magulang. Dahil nasangkot sa ganitong problema ang anak. Alam mo, gusto ko lang magkomento dito, no? Kaya kasi talagang sa akin 'to, na may parte talaga sa akin na minsan talaga nakakainis. Nakakainis po. Sana lang, minsan kasi yung gobyerno natin medyo, naintindihan ko this is not an issue about ipagtanggol natin ng mga kababayan natin. Hindi ganun dapat. Let us allow the law of Japan, di ba, na mag-prevail. Kasi alam nyo, pinanood ko na yung mga bali-balita eh. Una-una nakita sila sa CCTV sa labas. Before and after the crime. Okay? Pangalawa, yung DNA. Nakita dun sa crime scene, yung DNA nitong babae. Kaya nga, sabi ko, hindi ko naman, again, hindi ko sinasabing guilty yung babae pero kinasuhan na yung babae at saka yung lalaki ng abandonment ng corpse, tinatawag nila daw sa Japan. Hindi ko alam kung anong klaseng batas yun pero basta iniwan mo yung namatay, may kaso ka doon. Gayunpaman, kasi nakita pa sila na nagtatapo ng parang damit na may dugo. I mean, kitang-kita mo na yung lalaki po na DNA, yes. Kaya nga, ang akin lang dito, sana lang po, wag pakialaman muna ng Pilipinas. Kasi baka lumabas na, kaya maraming nagagalit minsan sa gobyerno natin kasi pinagtatanggol natin yung mga kababayan natin na sa tingin nila na mga bansang yun, gumawa ng kasalanan. Wala namang problema if we will give them, assist them with a lawyer. It's okay. Okay? Kasi whether, kahit saang bansa, ang isang taong inusgahan, the government will provide a lawyer for them. Kahit ba ito'y ina-accuse na guilty, nagpo-provide pa rin ng gobyerno. That is part of law na kailangan gawin. Okay? So okay lang sa akin yun. Pero yung ipagtanggol kagad natin, wag naman ganun kasi kasiraan ho nating mga Pilipino yun eh. Alam nyo, kung gagawa ka ng krimen, wag sa Japan. Kaliwat kanan. Kaliwat kanan po ang camera dyan. Huling-huli dyan. At malinaw ang camera dyan. Di katulad sa atin, yung CCTV natin. Minsan patay. Minsan naman, dinaig pa yung porn ng Japan. Naka-blurred. Diba? Alam mo, based on evidence, ayoko na lang manghusga. As much as possible, ayokong husgan. Pero based, ang daming ebidensya. Tapos sasabihin, ang hilig natin na ganito eh.
Mag-i-interview tayo ng magulang. At kamusta ba yan? Siyempre, alam mo sabihin ng magulang, hindi, masamang anak yan. Gagong anak yan. Bastos na anak yan. Di ba? Siyempre, sasabihin, mabait siyang anak ko. Hindi yan umiinom eh. Hindi nga yan nagpabarkada. Walang barkada. Di ba? Laging ganun eh. Matik na yan. Kaya lang, ang dating kasi, para natin kinakampihan kagad. Hayaan natin yung batas. Anyway, pagdating naman sa batas, hindi, unlike, sige sabihin na natin, Middle East country medyo talagang wala kang kalaban-laban doon. Doon nga, hindi ka bibigyan ng abogado eh. Ang tagal bago ka bigyan ng abogado. At yung abogado mo pa, minsan hindi pa marunong. Talagang hindi sila mag-a-adjust sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Ganon doon. Pero sa Japan, hindi naman ganon eh. Hindi naman dictatorship ang Japan eh. Yung problema, grabe kaliwat kanan po yan. Oh. Tapos, ayoko na lang magsalita eh. Pero yung istorya, typical eh. Typical istorya ng I hate to judge yung kababayan natin. Pero yung istoryang lumalabas talaga. Kasi ang lumalabas na istorya dyan, may utang, marami daw utang yung babae. Okay? Dahil daw, itong jowa niya sa Pilipinas, ang daming pangangailangan. Di ba? So parang siya daw ang breadwinner, yung babae na nasa Japan. Ito, kwento lang po ito ha. Again, di ko sinasabing totoo ito. Ito ang kwento-kwento. Kaya lang kasi ito ang typical kwento na mga minsan nagpupunta sa Japan ng mga kababaihan. Ang bumubuhay sa mga asawa nila sa Pilipinas ay yung mga babaeng nasa ibang bansa. Kaya daw nabaon daw to sa utang, sabi nung iba, yung balita sa Japan. Kaya itong isa, yung lalaki na sinasabing meron daw silang friendship, gumawa ng plano. Ay, ako, maganda sana sa gobyerno natin, sana lang po, sa gobyerno natin, hayaan naman lang po muna natin imbestigahan ng Japan. Huwag muna tayo, shut up muna tayo. Let's allow them to investigate. Shut up, huwag muna natin ipagtanggol kaagad. Kasi this is not a question of Pilipino ka ba, Hapon ka ba, hindi ganun eh. This is a question, nagkasala ba o hindi? Kung nagkasala, nahusgahan, nadala sa korte, huwag na natin ipagtanggol. Ang dating kasi, diyan nagagalit ang ibang bansa sa atin minsan. Parang ang dating laging kinukonsinti natin yung mga kababayan nating gumagawa ng kasalanan. Yan ang totoo. So sana po, hindi ko po sinasabi na merong kasalanan yung kakababayan natin. Ang sinasabi ko lang sa gobyerno natin, sana po, pabayaan muna natin ang gobyerno ng Japan imbestigahan ng malaya ang nangyari. Hindi naman po mga racist agad dyan mga yan. Pilipina ka, ikaw may kasalanan. Hindi ho ganun yan. Dahil ang dami pong marami ho silang ways on how to prove kung sino talaga yung nagkasala. Ibang-iba ho sila sa atin. Parang awa nyo na. Huwag nyo na itulad sa atin. Iba yung batas sa atin. Iba yung pagkuha ng... Sa kanila, maingat sila sa mga investigasyon nila. Kasi, alam mo kung bakit? Full force sa kanila yan. At saka, trending sa kanila. Alam nyo kung bakit po? Kasi hindi pangkaraniwan sa kanila yan. Sa Pilipinas, pangkaraniwan yung ganyan. Kaliwat kanan ng patayan dito sa atin eh. Sa kanila po, iskandalo yan. Sobrang iskandalo, balitang-balita sa buong Japan yan. At bit-bit ang bansang Pilipinas. Kaya dapat careful tayo kasi damay-damay na naman tayo niyan. Damay-damay na naman po tayo. Hayaan muna natin sila. Bansa nila yan eh. Hayaan natin silang... Anyway, full force naman sila dyan. Hindi naman sila busy sa crime dyan. Bibihira ang crime dyan.
Totoo. So sana po yun lang ang aking pakiusap sa ating ating gobyerno. Huwag mo munang pakialaman. Hayaan nyo muna. Sa Pinas kasi mekos-mekos sa investigation.